Alexa POV. Kakausapin ko si Miss Misty na simula bukas, kailangan ka na niyang turuan sa mga trabaho na dapat mong matutunan. Nakangiti niyang muling bigkas pagkatapos kong magpahayag ng pagpayag sa alok niyang maging sekretary niya. Nakangiti naman akong tumango. So, I think we need to go. Kakain pa tayo. Muli niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa mga street foods na binili ko kanina bago ako tumango. Ayaw ko nang pilitin si Luther na kainin to. Baka kasi sumakit ang tiyan niya at ako pang masisisi sa bandang huli. Kailangan ko ring irespeto ang gusto niya kagaya ng ipinapakita niyang respeto sa akin ngayon. Okay, nakangiti kong sagot at nauna na nga siyang tumayo tapos inalalayan niya pa nga ako na makatayo. Siya na din ang dumampot sa mga street foods na binili ko kanina tapos tinawag niyang tagalinis at inabot niya yon kasamang ilang pirasong papel. Sa amin na to, sir? Naku, thank you, sir. Narinig ko pang wika ng tagalinis pero tanging pagtango lang ang naging sagot ni Luther. Pagkatapos, hinawakan niya sa aking kamay at sabay na kaming naglakad patungo sa parking area ng nasabing park. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang makaramdam ng proud kay Luther. Mabait naman pala talaga siya eh. Mukha lang siyang masungit dahil palaging seryosong mukha niya. Pero alam ko may mabuti siyang kalooban. Pagkasakay namin ng kotse, dumaan muna kami sa isang restaurant para kumain. Pagkatapos noon, inihatid na ako ni Luther sa aking penthouse. Hanggang pintuan ng penthouse ang ginawa niyang paghatid sa akin. Hindi na siya pumasok sa loob dahil gusto niyang makapagpahinga na din ako. O diba, ang sweet niya? Kaya nga tuluyang nakuha niyang tiwala ko dahil sa mga ginagawa niya ito sa akin eh. Feeling ko super special ako sa kanya. Magaan sa kalooban na natulog at nagising kinabukasan na may ngiti sa labi. Dali-dali akong gumayak para pumasok ng opisina. Ngayon ang unang araw ng training ko at hindi ko bibiguin si Luther. Magiging isa akong magaling na sekretary. Isang slice ng white bread na nilagyan ng cheese spread at isang tasang kape ang kinain ko almusal at ilang saglit lang, nagkukumahog na akong lumabas ng aking penthouse. Hindi na ako nagulat pa nang pagkalabas ko, tumambad sa paningin kong isa sa mga driver ni Luther na matyagang naghihintay sa akin. Kailangan ko na yatang sanayin ang sarili ko na tuwing umaga may susundo sa akin dito sa penthouse na tao ni Luther para ihatid ako ng opisina. Aminado ako na mas lalong nagiging magaan ang buhay ko simula nung nagkabati kami ni Luther. Kaya naman alam kong wala akong dapat pagsisihan sa mga desisyon ko ngayon. Nagbago na si Luther at hindi niya ako sasaktan pa kahit na anong mangyari. Dahil may sundo ako, maayos ako nakarating ng opisina. Actually, ako ang pinakauna na dumating kaya pumesto na muna ako sa aking table. Kagabi lang namin napag-usapan ni Luther ang tungkol sa pagiging sekretary ko at hindi pa alam ni Miss Misty yun. Kaya naman maghihintay ako ng formal na order mula kay Luther ngayong araw. Dahil maaga ako ang pinakaunang dumating sa aming department, inabala ko sarili ko sa kakabrowse ng mga files na nasa harapan ko. Nasa ganun akong gawain nang biglang nagsidatingan sila Mary, Ann at Susan. Uy, himala! Ang aga natin ngayon ah, narinig ko pang sambit ni Susan. Wala sa sariling kaagad ako nagangat ng tingin at napatitig sa kanilang tatlo. Maaga ako nagising kaya maaga ako nakapasok ngayon. Good morning sa inyo, nakangiti kong bigkas. Kaya lang wala akong nakuhang sagot kahit na isa sa kanila dahil nagkanya-kanya na silang pwesto sa kanilang mga table. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapataas ng kilay at hindi ko din maiwasan na makaramdam ng konting pagkainsulto dahil sa ginawa nila. Nakakabastos na talagang tatlong to. Ang aga-aga gusto nilang sirain ang araw ko. Maaga daw siya ngayon. Baka naman dyan na siya sa loob ng opisina ni Mr. CEO tumambay magdamag. Narinig kong wika ni Mary. Alam kong ako na naman ang pinag-uusapan nila, pero pinilit ko na lang na deadmahin yon. Wala akong mapapala kung papatulan ko pa sila. Magiging sekretary na ako ni Luther, kaya dapat lang na maging mahinahon ako sa lahat ng oras. Feeling ko yung inom ng babaeng yan, Ritoke. Tapos nagpa-enhance din siya ng mukha kaya ganyan ka-perfect ang mukha niya. Malandi nga talaga, gusto yatang makabingwit ng CEO kaya todo. Sip-sip ngayon kay Mr. Blanco. Narinig kong sagot naman ni Susan. Sa kanilang tatlo,
Si Susan ang may pinakamasamang tabas ng dila. Alam kong ako na naman ang pinag-uusapan nila. Harap-harapan at kung ano-ano na lang ang naging topic nila tungkol sa akin. Sino bang pinag-uusapan nyo? Hello, nandito lang ako ha. Baka pwede nyo akong isali sa chismis nyong yan. Singit ko naman sa pag-uusap nila. Napansin kong nagkatitigan pa ang tatlo bago sabay-sabay na tumawa. Kagad namang napaangat ang isa kong kilay dahil sa ginawa nilang yon. No need na Alexa, hindi mo rin naman maintindihan eh. Ganda lang ang meron ka pero mapurol naman ang utak mo. Hindi mo nga yata gets ang pinag-usapan namin ngayon eh. Tapos, sabat ka ng sabat, natatawang wika ni Ann sa akin. Ouch! Dobleng dagok yun ha. Nakakababa ng self-confidence. Lintik talaga yata ang gusto nilang ubusin ng pasensya ko ha. Grabe ka naman sa akin, Ann. Hindi naman siguro ko i-hire ng LMF Corporation kung hindi ako qualified sa position ko. Sagot ko din naman na kaagad sa kanya. Nakakasama na ng loob ang babaeng to. Akala mo kung sinong matalinong magsalita. Utusan ko kaya si Luther na araw-araw siyang sigawan at bigyan ng mahirap na trabaho. Makikita ng mga to. Kapag ako nang magiging sekretary ni Luther, lahat ng trabaho nila ire-reject ko. Pahihirapan ko din sila. Ouch! Masakit ba? Sorry ha, my bad. Ganito kasi talaga ako minsan eh. Taklesa pero lahat naman ng sinabi ko, totoo. Nakangiti nitong sambit. At saka, kaya ka lang naman siguro na hire ng LMF dahil nga sa pleasing personality. You know, balita namin mahilig talaga si Sir sa bata at magaganda. Kagaya mo, sabat naman ni Mary. Kapag ako ang ma-promote, huyo talaga kayo sa akin, nakalabi kong sagot. What? Kidding aside, talagang nangarap ka pang mapopromote wala kang natatapos sa trabaho eh. Mahigit 1 buwan ka pa lang pero puro palpak ng trabaho mo. Natatawang sabat naman ni Susan. Kung palpak, si Santi na ako no? Nandito pa rin ako. So ibig sabihin, kontento si Sir Luther sa performance ko? Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanila. Oo nga, kontento nga sa performance mo. Pero ibang performance naman yatang tinutukoy mo eh. Come on Alexa, alam namin ang mga galawan mo. Kaya hindi mo na kailangan pang magmalinis sa amin. Enjoy mo lang dahil kapag magsawa sa'yo si Sir, itsapuera ka din. Kagaya na lang ng ibang mga babae na dumaan sa buhay niya. Nakangising muling bigkas ni Susan. Hindi ko tuloy mapigilan ang maikuyom ang aking kamao. Ay, kung hindi lang ako close kay Luther, ang sarap na talagang makipagsabunutan sa kanila. Hindi bali na matanggal sa trabaho basta mapadugo ko lang ang bunganga nila. Tama na yan, kayo talaga, ang aga-aga si Alexa na naman ang laman ng usapan niyo. Hindi naman kayo inaano pero pinag-iinitan niyo siya. Sabat din kaagad ni Emerald, nakakarating lang nito kasunod ng iba pang mga empleyado. Sino bang nagsabi sa'yo na pinag-iinitan namin siya? Hindi kaya, ikaw talagang Emerald, kakampihan mo pa alam niyo naman kung anong klaseng babae ang si Alexa. Sagot naman ni Susan. Susan, tumigil ka na nga. Putak ng putak Nagpapahalata ka masyado ng laki ng insecurities mo kay Alexa. Asik ni Emerald. Excuse me, bakit naman ako may insecure sa kanya? Sino ba siya? Kagad na sagot naman ni Susan. Ayaw talagang patalo. Tumigil ka na nga, ang aga-aga, parating na si boss at kapag malaman niyang wala kang ibang ginawa, kung hindi ako makialam sa buhay ng may buhay, tsaka kung may kalalagyan kayo, naiinis na wika ni Emerald. Mabuti na lang talaga at dumating na siya. Isa talagang tunay na kaibigan itong si Emerald Pinagtatanggol niya ako palagi. And tungkol kay Luther, sa wakas dumating na rin siya. Halos magkasunod lang silang dumating ni Miss Misty. Mabuti naman kung ganun para naman matigil na ang chismis dahil gahibla na lang talaga ang pasensyang naiiwan sa katawan ko. Good morning sir! Narinig ko pang sabay-sabay na bati ng mga kasamahan ko. Kasama na doon ang iba pang mga kasama namin dito sa department na tahimik lang na nakikinig sa pinagsasabi ng mga chismosa. Buti hindi nakasali kung hindi baka mas lalo lang dumami ang nakakasamaan ko ng loob dito sa opisina. Miss Misty, please in my office. May importante akong i-discuss sa'yo. And you, Mr. Romualdez, kindly check your email.
May isasend ng mga documents sa iyong HR department at kapag ma-receive mo na, i-print mo at dalhin sa loob ng office ko. Seryosong bigkas ni Luther ni hindi man lang siya nag-response sa pagbati sa kanya ng mga empleyado. Kunwaring masamang ugali, pero alam kong mabait siya. Aloof lang talaga siyang tingnan para siguro ma-maintain niya ang kanyang pagiging tigasin at respetadong boss na kinatatakutan ng lahat. Kakarating niya lang at hindi pa siya nakakapasok ng opisina. Pero ang dami niya nang sinabi. Yes sir, sagot ko rin naman na kaagad. Sinunod ko naman ang utos niya at kaagad kong binuksan ng aking email at doon ko napagtanto na may message nga ako galing sa HR department. Ito yung napag-usapan namin kagabi ni Luther tungkol sa pagiging executive secretary niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Formal at official na. Pirma ko na lang ang kailangan at mag-uumpisa na ako sa bago kong trabaho. Imagine, mahigit 1 month pa lang ako sa kumpanya pero promoted na kaagad ako. Iba na talaga kapag malapit ka sa boss. Sinunod ko ang nais ni Luther. Pinrint ko na muna ang mga dokumento at pagkatapos noon, nangingiti kong hinarap si Emerald. Emerald, hulaan mo. Nakangiti kong bigkas sabay wagayway ko sa dokumento na hawak ko. Ano yan? Abat mukhang masaya ka ha? Nakangiting sagot naman ni Emerald. Tingnan mo dali. Talagang nilakipan ko pa ng excitement ang boses ko. Para mainggit sila. Ipinatong ko sa table nito ang mga documents na kakaprint ko lang para mabasa niya din. Ano ba yan? Teka lang. Ano to? Wow, Alexa! Ikaw ng bagong executive secretary ni Mr. CEO Luther Blanco? Nakangiti nitong tanong sa akin. Yes! Ang galing 'di ba? Ang bilis kong ma-promote. Pang-iingit ko sa mga kasamahan ko. Nagtagumpay naman ako dahil kaagad ko nakuha ang atensyon nila. Talaga? Wow, congratulations, Alexa! Tuwang-tuwang bigkas ni Emerald. Isang malapad na ngiting naging sagot ko bago ako naglakad para sundin ang sinabi ni Luther kanina sa akin na kailangan ko na daw pumasok sa opisina niya, dala ang printed copy ng contract galing sa HR. Shit, talaga ba? Na-promote siya? Paano na si Miss Misty? Narinig kong tanong ni Susan. Halata sa boses itong hindi makapaniwala. Halata din na nagsiselos to dahil hindi marahil inaasahan na mapopromote ako dahil nabanggit nito kanina na ganda lang daw ang meron ako pero wala akong talino. Well, ewan ko lang kung may lakas ng loob pa sila para pag-initan ako ngayong ako ng bagong executive, secretary ni Luther. Kumatok lang ako na 3 beses bago ko tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng opisina ni Luther. Nadatnan ko pa nga silang dalawa ni Miss Misty na seryosong nag-uusap. Narinig ko din ang utos nito na kailangan na daw maumpisahan ang training ko. Congratulations, Alexa! Nakangiting wika ni Miss Misty sa akin. Isang matamis na ngiti ang naging sagot ko bago ako naglakad palapit sa kanila. Thank you, Miss Misty. And best wishes din pala sa'yo. Ikakasal ka na pala? Nakangiti ko ding sagot. Oo at saka kailangan ko na talagang mag-resign dahil isang ifam ang asawa ko. At pagkatapos ng kasal namin, ipaprocess din kagad ang mga papeles ko para maisama niya na ako sa bansa niya. Nakangiti nitong sagot sa akin. Talaga? Wow, congratulations! Sa wakas, makakasama mo na din ang forever mo. Nakangiti kong sagot. Yes, for how many years ng long distance relationship namin. This is it na talaga. Siya nga pala, attend ka sa kasal ko ha, kayong dalawa ni Sir Luther. Nakangiti nitong sagot. Alanganin naman akong tumango habang hindi ko mapigilan ang mapasulyap kay Luther na noon ay abala sa mga papeles na nasa harapan niya. Teka lang, ano ba yan? Dito na tayo nagchismisan. Sige Alexa, hintay na lang kita sa labas ha. Kakausapin ka pa yata ni Sir. Nakangiting muling wika ni Miss Misty bago to nagmamadaling lumabas ng opisina. Naiwan naman akong kagad na naupo sa upuan na nasa tapat ng table ni Luther. Nandito na ako. Nakangiti kong wika kay Luther, kaagad naman itong nagangat ng tingin. Tapos na ang chismis. Natatawa niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan na mapasimangot. Hindi ako nakikipagchismisan, nag-uusap lang kami. Nakasimangot ko sagot sa kanya. Wherever, na-print mo ng documents na isinend ng HR sa'yo? Seryosong tanong niya, tumango naman ako at ipinatong yun sa table niya. Well, good. Very good. Siya nga pala, pirmahan mo na agad at mag-start ka na sa training mo.
Tinawagan ko lawyer ko at siya nang bahala na mag-asikaso ng passport mo. Seryosong sagot niya sa akin. Talaga? Well, tuloy na talagang pagsama ko sa'yo sa Japan? Excited kong bigkas. Natawa naman to. Wala akong balak na bawiin yun, kaya ipagpalagay mong kalooban mo. Pirmahan mo ng mga yan. HR department ang bahalang kumuha lahat ng mga papeles ng yan mamaya. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa office nila. Seryosong wika niya. Ang tungkol sa sahod ko nga pala. Oo na, oo na. Siyempre, kasabay ng pagtaas ng position mo, ay ang pagtaas din ng sahod mo. Sigurista. May halong biro sa boses na bigkas niya, kaya hindi ko mapigilan ng matawa. Naninigurado lang ako, abat mahirap na. Baka mamaya hindi porket close tayo tapos palagi mo kong ililibre, hindi mo natataasan ng sahod ko. Mahirap kaya maging sekretary mo, no? Nakalabi kong sagot sa kanya. Napatitig naman ako sa kanya nang bigla na lang siyang natawa. Malakas yon na para bang may nakakatuwa sa sinabi ko. Wala akong balak na pahirapan ka, kaya ipagpalagay mong kalooban mo. Hindi ako masamang boss, kaya hindi ka dapat matakot sa akin. Seryosong sagot niya. Hindi ako takot sa'yo. At sa katrabaho lang, walang personalan. Nakangiti kong sagot. Isa-isa ko nang pinirmahan ng mga papeles na ibinigay niya saka ko yun muling ibinalik sa kanya. Magte-training na ako. Hinihintay na ako ni Miss Misty sa labas. Wika ako sabay tayo pagkatapos kong pirmahan ng mga papeles na nasa harapan ko. Bakit? Pinapaalis na ba kita? Seryosong tanong niya. Otomatiko namang napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Bakit? May gagawin pa ba ako dito sa loob ng opisina mo, liban sa magchismisan tayo? At saka na tayo mag-usap, kailangan ko na mag-training para hindi ako kakapa-kapa sa bago kong trabaho, no? Ayaw ko masigawan mo ko pagdating ng araw dahil palpak ako. Nakanguso kong sagot sa kanya. Muli na naman siyang natawa na akala mo tuwang-tuwa na naman siya sa sinabi ko. Napansin ko lang, kay bilis niyang patawanin itong mga nakaraang araw. Mabilis na lumipas ang mga araw, naging puspusan ng training ko. Talagang very cooperative din naman ako at interesado din ako matuto. Ayaw kong biguin si Luther. Kasalukuyan kaming abala ni Miss Misty sa harap ng computer nang mapansin kong pagdating ng dalawang babae. Noong una, hindi ko sana papansinin pero nang mamukhaan ko sila ay dali-dali ako natigil sa aking ginagawa. Kaagad tuloy ako napayuko dahil doon. Gosh, anong ginagawa ng mami ni Luther dito sa opisina? Mainit pa naman ang dugo sa akin ng mommy nito. At saka kung malalagot ako kapag malaman itong dito ako nagtatrabaho. Ay, hindi pa man ako nag-uumpisa sa trabaho ko bilang sekretary ni Luther. May nagbabadyang kontrabida na darating na sa buhay ko. Si Luther, nandyan ba siya? Kagad na tanong sa amin ng isa sa kanila, walang iba kundi si Mrs. Charlotte Ferrer. At kasama niya si Jolina. Gosh, nakaban ang babaeng ito dito sa opisina ni Luther at kaya siguro siya nakapasok dahil kay Mrs. Blanco. Yes ma'am, nasa loob po. Kaya lang may kausap pa po siya. Si Miss Misty nang sumagot samantalang todo iwas naman ako sa aking muka. Baka kasi makilala ako nitong si Mrs. Charlotte. Hindi pa naman kami in good terms dahil sa natatandaan ko, akong pinagbintangan dati ni Lorena tumulak sa kanya. Sabihin mo sa kanya na nandito ako. Gusto ko siyang makausap. Seryosong sagot ni Mrs. Charlotte Blanco. Yes, ma'am. Sagot naman kagad ni Miss Misty sabay dampot ng teleponong nasa gilid ng kanyang table. Samantalang pilit ko namang binabaliwalang lahat. Pinilit kong itago ang pagmumukha ko kaya lang sadyang umiikot ang mga mata ni Miss Charlotte Blanco sa paligid hanggang sa dumakong paningin ito sa akin. Teka lang, kilala kita. Seryosong tanong nito. Bigla namang kabog ang dibdib ko. Alexa? Tanong nito sa akin. Hindi ko mapigilan na mapangiwi. Dahan-dahan ako nag-angat ng tingin at natatakot na tumitig sa kanya. You know her, ma'am? Narinig kong tanong naman ni Julina. Mom? As in, mommy? Gosh, don't tell me na may niluluto na namang love team tong si Mrs. Charlotte. Feeling cupid na naman ang matari na mommy ni Luther. What are you doing here? Seryosong tanong sa akin ni Mrs. Charlotte. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapatikim para pakalmahin ng kahit na konting sarili ko. Nakakatakot siya. Sobrang seryoso ng boses niya. Mahigit 1 month na po ako nagtatrabaho dito.
Mahinang sagot ko sa kanya. Napatingin ako kay Miss Misty na noon ay kakatapos lang makipag-usap kay Luther mula sa kabilang linya para sabihin nanditong ina nito sa labas. Hindi pa man nakakasagot si Mrs. Charlotte, bumukas ng pintuan ng opisina ni Luther at niluwa ito. Para itong hari na diretsong naglakad palapit sa amin. Mom, what are you doing here? Seryosong tanong niya sa ina niya. What I am doing here? Luther, tinuturing mo pa ba akong ina mo? Ilang buwan ka na bang hindi nagpapakita sa akin? Seryosong tanong niya. Napansin kong napatingin na muna si Luther sa akin bago to seryosong tumitig sa ina niya. Sa loob tayo ng office kung gusto niyo akong makausap ng maayos. Malamig ang boses na sagot ni Luther dito. Napasulyap pa ako. Sa akin si Mrs. Charlotte bago to sumunod sa anak at akmang susunod sana si Julina sa kanila. Nang muling tumigil sa paghakbang si Luther. Hindi siya kasama. Tumawag na ako ng security para mag-escort sa kaibigan mo palabas ng building na to. Seryosong wika ni Luther. Napansin ko kaagad na nalaki ang mga mata ni Julina at nagmamakaawang tumitig kay Mrs. Charlotte. Mom, ang sama ni Luther. Ayaw niya pa rin ako makita. Bigkas nito. Sa pagkakataon na ito, basag na ang boses marahil sa pagkapahiya. Hindi lang naman ako nakakita sa mga kaganapan kundi pati na rin ang mga kasamahan ko na saksakan ng pagiging tsismosa. Julina is with me. Huwag mo naman sana siyang bastusin, Luther. Seryosong sagot ni Mrs. Charlotte sa anak niya. Muling umiling si Luther. Outsiders not allowed inside my office. Maiksing sagot ni Luther sa ina niya. Pagkatapos noon, nagmamadali na siyang naglakad papasok sa opisina. Mommy! Tawag naman ni Julina kay Mrs. Charlotte. Pigil ko naman ang sarili ko na mapataas ng kilay. Bakit kayang hilig nitong si Mrs. Charlotte na pakialaman ang love life ng anak niya? Nung una kay Lindsay, ngayon naman kay Julina. Hintayin mo na lang ako sa ibaba, iha. Hindi ko alam kung anong problema ni Luther at kung bakit ka pinagbawalan dito sa loob ng kumpanya niya. Siya ngayon, respetuhin na muna natin ang gusto niya. Seryosong wika ni Mrs. Charlotte dito at mabilis na itong naglakad papasok ng opisina ni Luther. Mangiyak-ngiyak naman na naiwan si Julina habang kitang-kita ko sa mukha nito ang matinding pagkadismaya.